And welcome back to my channel. So for today's video, hindi siya masyadong fun video. Unang-una nakikiramay ako sa matayan or sa naulila ni Erica and Leomar. My deepest condolences po sa pamilya ng pumanaw na mag-asawa. Gusto ko lang sa video na ito, gusto ko lang linawin, sagutin ang mga frequently asked questions sa PMs, DMs, any social media ko sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook. Marami akong nare-receive na comments and questions about it. Na mga nababasa ko sa mga forums. And today, I would like to answer the frequently asked questions sa as much as I can lang. Yung mga information lang na alam ko. At saka yung mga hindi ko alam, hindi ko itatackle yun. Ang unang-una, may namatay po ba dyan sa Maldives? Meron, nabalitaan nyo naman, diba? Yung mag-asawa, nagpakasal noong December 18, pumunta sila dito sa Maldives kasi gusto nilang itik yun sa bucket list nila para mag-honeymoon na rin dito sa Maldives. And then, they stayed in Difushi. Difushi is a local island. How many minutes from Male, I'm not really sure, but I know from Gili, dito sa resort namin or sa island where I'm working, to that place for speedboat will take you about 45 to 50 minutes. That one I know, pero from Male, I'm not really sure. Para to give you an idea, from my place to Male, it will take you 20 minutes speedboat. Yun yung distance namin sa Male. Male is capital. So, yung Male to Difushi, I'm not really sure. Ayoko sabihin kung ilang minutes kami doon kasi hindi ako sigurado. Ano ba yung Difushi? Yung Difushi kasi, local island siya. Local island siya na maraming mga small guest house. Parang Maafushi, ganyan, local island. Kaya lang hindi pa siya masyadong sikat na local island. Hindi pa siya ganun karami yung turista, kagaya ng Maafushi. May mga guest din doon pupunta kasi Maldives everywhere. Yung Maldives, kahit local island, kahit na residential island, may mga pumupunta dyan eh. Pero, nung nabalitaan ko siya, pinost siya nung isa sa mga senior ng Filipino in Maldives na, kasi may group kami niyan, especially those people who's based in Male, tsaka sila yung nakakaalam ng mga ganyanan, mga may insidente, tinutulong sila sa mga Pinoy na ng employer, yung mga kemerot ng ganyan. Basta pag naagabado ka or may kailangan kang linawin, nandyan lang yung mga Filipino in Maldives para tumulong sa'yo at para sagutin yung mga tanong mo. Well, anyways, nung nabalitaan ko yun, dahil pinost yun, bago pa man pumutok yung balita sa internet or sa TV Patrol or sa Philippine media, alam na namin dito yun sa Maldives. Kasi pinupost agad kung may nabalitaan sa island na yun ng Filipino community. So, aware na kaming lahat doon. Tapos, yung mga senior there, kind enough to arrange whatever they can do and whatever they can help on that moment. Inform yung mga Filipino in Maldives and then from there, basta mga ganon. Basta tumulong sila sa nakakaya lang nilang tulong. It's either information or awareness or whatever it was, basta tumulong sila at ang sinasabi ng ibang tao, ang Maldives hindi safe. Ang Maldives, wala palang lifeguard dyan, hindi pala safe dyan pumunta, hindi na kami pupunta dyan. Ang dami ko talagang nababasa na ganon. Dito ba yun? Hindi po dito yun, malayo po sa akin yun, malayo po sa Male yun, malayo rin yun sa Maafushi. Sa ibang island yun. Ang Maldives sa isang bansa, iba-ibang isla, parang nangyari sa Luzon to, yun nangyari sa Visayas. Tapos may Mindanao pa. Well, example lang yun, na mga isla-isla dito. Hindi talaga eksaktong ganun. Pero that's how you imagine yung atoll, tinatawag nilang atoll, dun sa island na yon, dun sa island namin. So, hindi po dito yon, malayo po dito yon. Ang sinasabi nila, safe ba dyan? Okay, I would like to say this right now kasi medyo yung issue natatabunan na siya ng parang hindi pala dyan safe sa Maldives, huwag na tayong pupunta dyan. May isa pa akong couple na nabasa na hindi na tayo mag-honeymoon sa Maldives kasi hindi pala safe dyan. Tapos sabi, sa Bali na lang. Sa Bali may tsunami din. Gusto ko talaga siyang replyan na, ate, matulog ka na lang sa bahay nyo, doon na lang kayo, magkulong kayo sa kwarto. Pero hindi ko na pinag-aksaya na panahon. Natawa na lang ako kasi may mga tao, mga negatron talaga. Well, first of all, pag pupunta ka sa hindi mo bansa or sa hindi mo lugar, hindi mo teritoryo, safety first. Yung precaution, dapat aware kayo dyan. Pag nasa local island ka,
hindi yan private island, hindi yan private resort na may lifeguard na nakatayo dyan, nakaabang sa inyo. Walang ganun. Kasi swim at your own risk dito pag nasa local island ka. Kaya pag pumunta ka ng local island, pakiusap pumunta ka ng, hindi ako endorser nun, pero pupunta ka ng Hulumali or Maafushi, up to you. Kasi maraming turista doon. Pag pumunta ka ng mga local island, hindi masyadong sikat or hindi masyadong matunog, wait, konti tao. Kaya lang hindi rin masaya doon. Tsaka risky din yun. Kasi pag nag-swimming ka, kung konti lang tao, kung mag-float ka dyan, kung mag-sink ka dyan, wala makakita sa'yo kahit kumaway-kaway ka ng gano'n, diba? So, mas maganda, pumunta ka sa local island na medyo matauhin, na matao. Kasi ano rin yun advantage mo rin yun Kasi sabi nila hindi safe sa Maldives. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi lang nangyari sa Maldives ang mga lunod na unfortunate event, hindi lang dito. Nangyayari rin yan sa ibang lugar. Kaya lang po, masyadong na-hype yung sitwasyon kasi sa foreign country namatay yung mag-asawa, tas very special pa yung love story nila, which I really admire. And they just got married last December 18. So parang nakakahinayang kasi very young couple. And then as far as I know, them are OFW. Yung lalaki si Leomer nag-work siya sa Singapore, yung babae naman may nag-DM sa akin, naka-work niya raw yun as a nurse sa Saudi. Ang nasa balita rin naman tignan nyo, ang pagkakaalam ko, nagsiswimming sila, nagsisnorkeling sila, and then unfortunately, nalunod first si lalaki, trinay ni save ng wife niya yung husband niya, but unfortunately, both of them drowned. So, hindi na nila na-save ang isa't isa. Both of them, unfortunately, they passed away on that moment. Yung na-save sila nung mga authorities at saka nung mga tao nakakita sa kanila, they tried to revive them pa, pero unfortunately, hindi na daw sila na-revive sa hospital. And then, here comes the 634,000 pesos repatriation of the deceased body for each body. So, it makes 1.2 million something, both of them. May mga nag-raise ng fundraising, tapos may nag-spread ng awareness, maraming gustong tumulong. Pero, the DFA did their job. On their side, they said na, sige, kami na bahala. Nasa report din yun, hindi ko gawa-gawain. Nabasa ko lang din dito yun. Na sila na yung sasagot ng repatriation ng deceased body nung mag-asawa. Kasi, parang nilakad nila yun. Kasi, pag kami nangyari dito, since wala kaming embassy dito, ang embassy na sakop sa amin dito ay ang sa Bangladesh, Dhaka. Then, dito sa Maldives, consulate lang ang meron kami. From there, inasikaso nila yung papel. Tapos, yung deceased body, pinadala nila sa Sri Lanka para maimbalsa mo. And then, from there, ililipat. After documentation at clearance at bayaran portion, ililipad na sila sa Pilipinas. Hopefully, in 3-4 days time, makapiling na nila yung mga mahal nila sa buhay para may closure, para na rin sa mga naulila nila. At lang sabihin sa mga pupunta rito na ang dagat ay dagat. Tricky yan. Hindi mo masasabing good swimmer ka or expert or professional swimmer ka kahit pa ang dagat ay hindi natin territory. That's another dimension. Kahit isda ka, kung isda ka, sige mag-swimming ka dun. O kahit matulog ka pa doon. Pero kahit gano'n ka pa kagaling, may nalulunod at nalulunod pa rin dyan. So, safety first. Pag pumunta ka ng local island, pag pumunta ka nag-check-in ka sa guest house mo, always ask about information about the weather, about the current, kung maalon ba, kung ano ba yung dapat nilang, ano ba yung guideline nila. Hindi masamang magtanong. Ang masama, yung nag-assume ka, tapos yung nag-assume ka, hindi mo naman pala sigurado, tapos may nangyari sa'yo, mas hindi maganda yon. Mas magandang prepared ka and safety first. And of course, always ask for the life jacket. Magaling ka man maglangoy o hindi. Kasi sometimes, nakaka-exhaust yung dagat, yung parang maluloss of breath ka, and then parang gusto mong magpahinga saglit. Mas magandang may life jacket ka, kasi pwede ka magpahinga sa life jacket. Kahit na gusto mo lumubog, hindi ka lulubog kasi may life jacket ka. So magaling ka man o hindi, basta gusto mo ng safety first, mag-life jacket ka. For those family who want to travel to Maldives with kids, always look after your kids. Dapat sa lagoon lang kayo, dapat sa shore lang kayo. And pisaw-pisaw ka na sa lagoon. Dito nga, feeling ko nga nakarating na ako sa beach of Philippines, mas okay pa dito yung shallow water. Kasi ma-identify mo, pag turquoise water, lagoon, shallow siya. Pag blue water, it means palalim na siya. Pag dark blue, it means deep sea na yon.
Tapos pag dark na siya, ibig sabihin sobrang lalim-lalim na talaga nun. So from those category, malalaman mo talaga kung hanggang saan ka lang, kung dapat alam mo siya. Tapos always follow the rules. Pag nabigay ng guidelines at saka briefing, always listen and keep ears on that briefing kasi it will really help you. And also, pag may guided, pag hindi ka magaling maglangoy, hindi kayo good swimmer, pupunta kayo dito, may guided snorkeling na tinatawag. Yung guided, isa yun sa activity na ino-offer ng resort. Make sure to join them. Kasi risky pagka kayo lang. Pwedeng meron kang fins, saka piece pa rin ganyan, pang snorkeling gear. Pero hindi naman kayo ganun ka-good swimmer. So, better to go on a trip with them. Or, pwede ka mag-snorkeling sa lagoon lang. Yung tipong na nare-reach lang ng paa mo yung level ng tubig. Yun, pwede yun. Kasi, that's safe. At as long as natatouch ng paa mo yung tubig, safe yun. Pwede ka umakyat doon. So, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang lutod ay hindi maganda. So, hindi siya, unfortunate event siya. Hindi siya nangyayari. It doesn't happen every day. It doesn't happen only in Maldives. It happens to every country, everywhere. Kahit sa Pilipinas, may nangyayaring paglulunod. Huwag nating sabihin na ang Maldives hindi pala safe yan. Hindi ganon. Nasa sa inyo pa rin yun. So, swim at your own risk. Be responsible. I'm not saying that those people, kasi aksidente yun, hindi sila responsible. Hindi ko yung sinasabi. Ang sinasabi ko lang, so next time na pag pumunta ka dito, mas ready na tayo, mas aware na tayo na nangyayari yung ganon. So, mas alam na natin na dapat makinig tayo sa mga safety precaution ng guest house. Sinasabi yan tapos kailangan meron tayong mga safety gear. And dapat mag-book tayo sa guest house or sa local island na maraming tao. Kiber lang talaga hindi naman to parang Boracay na ang daming tao. Hindi ganun. Yung madaming tao means sakto lang. Kagaya ng Maafushi doon. Kasi tas yung beach doon, common beach siya. Bikini beach siya. Lahat lang mga foreigners. So, you can look after each other. Kasi makikita nila kayo kung nagkakaway na kayo. Huwag kayo magsiswimming ng padilim na kasi very risky yon. Pag nag-swimming kayo ng padilim na hindi mo alam yung pwedeng mangyari. Pag paggabi na siguro pwede mag-sunset at chill na lang kayo sa beach. Lahat ng mga safety precaution. Hindi natin territory ang dagat. So, tayo ay tagalupa. So, mag-ingat tayo. Maraming salamat sa panonood nyo. Hope you enjoy this video. And if you do, it's okay not to give me a thumbs up, just to share it with your friends and family para aware lang din sila. Kasi hindi naman to something na parang video ko na ikaka-popular ko. Gusto ko lang sagutin in one place yung mga speculation, yung mga questions, tsaka just to make the statement straight. Okay? So thank you very much. God bless. Be safe. And I hope to see you on my next one. Thank you. Bye-bye.